And be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Okay. So yung Romans chapter 12 verse 2, isa yan sa mga pinaka-importanting verse sa buhay ng isang mananampalataya. Amen. Sarado ko lang po masakit sa mata. Okay lang po ba? Kasi ito sa mga pinaka-importanting verses sa buhay natin bilang mga mananampalataya, dahil pinapakita sa atin ito kung paano ba nangyayari yung sanctification na hinihiling at inaasam ng bawat isa. So bago tayo magsimula, ano ulit ang sanctification? Process ng pamumuhay. Sanctification. Anong sanctification? Lori? Sanctify, paglilinis. Paglilinis. Na unti-unti tayo nililinis, pinapabanal, pinapalago ng ating Panginoon. At kung yung inaral natin last week sa Romans 12 verse 1, ay tinatawag ka na isurrender yung katawan mo sa ating Panginoon. Ngayon naman, sinasabing ng Romans chapter 12 verse 2 kung sa paano mo ba magagawa yung utos sa verse 1. Ibig sabihin, hindi naman pwede na basta-basta mong ibibigay yung katawan mo. Sabi natin, kailangan maging katanggap-tanggap yung ating pamumuhay. Pero, sa paanong paraan natin yan gagawin, hindi yan magsisimula sa panglabas nating pamumuhay at pagkilos. Magsisimula yan sa ating mga isip. Ang sabi sa verse 2, be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind. Maraming Kristiyano ang nag-struggle sa proseso ng sanctification, pagbabago, pagiging banal, pamumuhay ng tama, hindi dahil kulang yung sinseridad nila, pero dahil sinusubukan nilang mamuhay ng isang banal na buhay na hindi pa nababago ang kanilang isip. Hindi nababago yung kanilang kaisipan. Sinusubukan natin i-offer ang katawan natin sa ating Panginoon. Sinusubukan natin ibigay sa Panginoon yung ating buhay at katawan, samantalang mundo yung naghuhubog sa kung paano tayo mag-isip sa araw-araw. At hindi po iyon pwede. Kaya nililinaw sa atin ni Apostol Pablo, na sa buhay ng isang mananampalataya, hindi pwede na kung saan panglabas lang na relihiyon yung pinapractice natin, pag-attend, pagsimba, paggawa ng mabuti, pinipilit natin. Pero ang sinasabi ni Paul, yung tunay na transformasyon nagsisimula sa ating mga isipan, sa ating mga puso. At yung verse na ito, talagang hinihiwalay nito yung superficial na Christianity at yung tunay na Kristyanismo. Hinihiwalay niyan yung mga taong nagpro-profess lang na Kristiyano sa mga taong tunay na Kristiyano. Bakit? Dahil tinuturo sa atin na kung saan yung buhay ng isang mananampalataya kailanman ay hindi yan lalapat o sasakto sa gusto ng mundo. Pero ngayon, kapakita sa atin ng tunay na mananampalataya, binago siya ng Panginoon, hindi sa panglabas niya lang na pagkilos. Unang-una, sa bagay na hindi nakikita ng mga tao ang kanyang puso at isipan. At ano yung warning sa atin? Na kung gusto mong i-offer yung katawan mo sa ating Panginoon as your reasonable service, as a living sacrifice, ang sabi dito, be not conformed to this world. May warning sa conformity. Pag sinabi po natin conformity, pagiging kamukha. Hindi pwede na ang isang Kristiyano ay kamukha ng mundo. Hindi tayo dapat hinuhubog ng mundo. Hindi dapat nakapattern yung pamumuhay natin, pananalita natin, pananamit natin, yung kilos natin, yung mga pinupuntahan at sinasamahan natin. Hindi dapat maging kamukha ng mundo. At alam nyo, hindi nyo kailangan mag-effort para maging kamukha ng mundo. Napakadali na mahubog
ng mundo yung value natin, yung priority natin, yung behavior natin, yung pag-uugali natin. Napakadaling hubugin niya ng mundo. Bakit? Dahil ang pressure ng mundo nanggagaling sa napakaraming bagay. Yung kultura lamang bilang mga Pilipino. Natural sa kultura natin ang sumamba sa mga Diyos-Diyosan. Diba, inaral natin yung Pasko, inaral natin yung Halloween. Actually, wala naman talaga dapat Halloween sa Pilipinas. Anong tawag niyo doon, Lolo Mac? Pangangaluluwa. Nangangaluluwa. Valentine's, Fiesta, kahit sa ang sulok ng bansa, mayroong piyesta. At hindi naman Diyos ang sineselebrate sa piyesta kung hindi yung mga santo, mga patron. Pero hindi lang yun, hindi lang kultura. Sa media na kinokonsume natin. Nung bata tayo, ang media lang naman TV at radyo. Kaya nga sinasabi nila, di ba ang TV idiot box? Yun yung bumubobo sa mga bata. Yun yung nagpapakain ng mali sa mga bata. Ngayon, nabago na, luminit na yung idiot box. Ito. Yung mga nilalaro, pinapanood, social media. Tignan nyo na lang, pumunta kayo sa TikTok, kahit ang iselect nyong setting doon ay gusto ko lang makakita ng mga cute na hayop o ng technology. Hindi mo maiiwasan na may biglang babaeng lilitaw na halos nakahubad na at biglang sasayaw. Tinuturuan yung mga batang lalaki na gumiling. Tinuturuan yung mga batang babae na magsuot ng kung ano-ano. Pero hindi lang yung media, kahit yung edukasyon natin sa ating kapanahunan. Noong unang panahon, hindi mo kailangan turuan yung mga bata ng sex education sa kanilang paaralan. Mga magulang yung nagtuturo sa loob ng kanilang tahanan. Noong panahon ko, nagkaroon ng sex education, nangyari yun, high school. Ngayon, as early as grade school, tinuturo ang sex education. Tinuturo yung mga LGBT, transgender, na ginagawang normal yung mga bagay na ito sa kultura natin. Tinuturo sa mga bata na ang best way para hindi ka mabuntis ng maaga, safe sex. Magsuot ka ng kung ano-ano. Samantalang nung panahon, ang best way, abstinence. Huwag kang mag-engage sa isang bagay na hindi mo pa kaya pangatawanan. Yung entertainment natin, yung ano yung pinapanood natin, pinapakinggan natin, yung mga kaibigan na sinasamahan natin, lalong-lalo na kung ano ang popular at uso sa ating panahonan. At hindi kailangan sumigaw ang mundo ng impluensya. Hindi niya kailangan lumaban sa'yo. Ang kailangan mo lang gawin, maging passive at unti-unti kang huhubugin ng mundo. At itong mundo na to, na nire-refer dito ni Paul, actually hindi ito literal na yung mundo, hindi. Nire-refer dito ni Paul yung sistema ng mundo na laban sa ating Panginoon. Hindi yung pisikal na mundo, pero yung makasalanang sistema ng mundo na tinatanggal ang ating Panginoon at pinopromote ang ating mga sarili. At kung titignan nyo lang at magiging mapagmasid kayo, sa kahit anong impluensya ng mundo, ang gusto niyang pasiyahin, ang gusto niyang i-gratify, ang gusto niyang i-satisfy yung ating mga sarili. Tingnan nyo na lang yung social media kung paano yan nakadesenyo. Imposible na hindi kayo nakakaramdam ng saya kapag maraming nagla-like na kung ano-anong pinopost nyo. Whether picture nyo, o opinion nyo, o kung ano pa man. Dahil dinisenyo yan, pag inaral nyo yung sensya behind that, kung bakit a-addict yung mga tao sa social media at sa mga trending, nakadesenyo yan para may reward system yung utak mo, na kapag may nag-like sa'yo, ang iisipin mo, nagugustuhan ka ng tao. Katanggap-tanggap ka sa mundo. Pero kung titignan nyo, at the end of the day, kahit ano pang impluensya ng mundo, ang pinopromote niyan yung ating mga sarili. I-promote yung lust of the flesh, lust of the eyes, and the pride of life. Tignan nyo, sa lahat ng klase ng media, hindi kalibugan ng ating laman at ng ating mata, pride ng ating mga puso. At yung sistema ng mundo ngayon, alam nyo kung ano yung ginagawa niya? Ninonormalize niya ang kasalanan. Totoo yun.
Tingnan nyo na lang yung ating kapanahunan ngayon. Yung mga dating hindi katanggap-tanggap at kasuklam-suklam nung unang panahon, normal na lang sa ating panahon. Tulad ng Charles. LGBT, ano pa? Ano pa po? Pagli-live-in. Pagli-live-in, ano pa? Normal na yun. Divorce. Divorce. Ano pa? Pagnanakaw. Pagnanakaw. Premarital sex. Abortion. Ninonormalize ng mundo at sinasabi nila, my body, my rules. Pero, makikita nyo na habang ninonormalize nila yung kasalanan nila, habang sineselebrate nila yung rebellion nila sa ating Panginoon, makikita nyo rin kung gaano nila minamaliit at tinukutsa yung kabanalan. Yung panahon dati, kabanalan yung aim ng bawat isa. Ngayon, kapag ikaw yung tumayo sa kabanalan, ikaw yung tumayo sa tama, pagtatawanan ka ng mundo. Pag humindi ka sa mga kaibigan mo na ayoko makipag-inuman, pagtatawanan ka ng mga kaibigan mo. Aasarin ka ng mga tao. Baliktad na ang ating mundo. Kaya ang sabi ni Paul, umiwas tayong mahubog ng mundo. At ang delikado sa paghubog ng mundo, this is very subtle. Pag sinabi ko pong subtle, ang ibig sabihin nun, hindi mo nararamdaman. Unti-unti kang hinuhubog ng mundo na hindi mo nararamdaman. Alam niyo tayo mga mananampalataya, hindi naman tayo gigising kinabukasan na ayaw ko nang maging banal. Ang nangyayari, unti-unti natin kinakain yung basura ng mundo, himuhubog sa ating isip, at hindi natin namamalaya na iniiwanan na natin yung daan ng kaligtasan. At unti-unti itong nangyayari. Wala namang Kristiyano na biglang bibitaw sa kanyang pananampalataya. Ano yung nangyayari? Pinapalambot niya lang yung pananampalataya mo. Pinapalabdaw niya lang yung pinaniniwalaan mo. Unti-unti ka lang nagko-compromise at magugulat ka na lang nakaisa ka na ng mundo. So, simple lang yung tanong mga kapatid. Paano ka mag-isip ngayon? Pag nag-isip ka ba ay mas aligned sa salita ng Panginoon o mas aligned sa sistema ng mundo? Kaya panawagan ngayon ni Paul, hindi ka lang binigyan ng warning, sinundan niya, but be ye transformed. Mabago ang iyong pag-iisip, baguhin mo. Ibig sabihin, Christianity is about change, pagbabago. Hindi lamang mag-a-adjust ka ng konti para sa Kristyanismo. Pag sinabi natin transform, talagang kompletong pagbabago. Total change. Ito yung same word na ginamit nung nagkaroon ng transfiguration ng ating Panginoong Jesucristo. Nung sobrang nagliwanag yung ating Panginoon. Ibig sabihin, Christianity, hindi ka nag-i-improve lang morally. Hindi mo yung sinusubukan lang umayos ng konti yung buhay mo, no. Hindi ito self-reformation. Ang hinahanap ng Panginoon is spiritual transformation. Anong sabi sa Biblia? Sinabi ba ng Panginoon na yung dati nating nature ay nilihan niya lang? Pinakinis niya lang? Ang sabi niya, binago niya yung ating nature. The old man was put to death at binigyan niya tayo ng new man. Sabi sa 2 Corinthians 5:17, kung sino man ang na kay Kristo, isa na siyang bagong likha. He is a new creature. At yung pagbabago natin, hindi yan cosmetic. Hindi yan panglabas. Nagsisimula yan sa ating kalooban. At ito yung nagsiset apart ng Kristyanismo sa relihiyon ng mundo. Alam niyo, kung pupunta lang po kayo dito sa church, hindi yun yung Kristyanismo. Religion lang yun. At yung religion, nagpo-focus lang yan sa panglabas nating ginagawa. Pero ang Panginoon, nagpo-focus siya sa pagbabago ng mga bagay na hindi natin nakikita ng ating puso at ng ating isipan. Pwede mong baguhin yung habit mo nang hindi mo binabago yung nature mo. Pero yung tunay na sanctification, hindi yan nagsisimula sa pagbabago lang ng mga bad habits natin. Binabago niyan una ang ating puso.
Dahil kung tunay kang iniligtas ng Panginoon, nangyayari yung proseso ng regeneration. Regeneration, pagbubuhay ng ating pusong patay, ng ating kaluluwa. Yung pusong bato nagiging pusong laman. At ano yung ibig sabihin nun? Kapag yung pusong bato naging pusong laman, pinapalitan ng Panginoon yung desire at gusto ng iyong puso. Doon nagsisimula yung pagbabago ng ating ugali, ng ating mga desisyon, ng ating direksyon. At doon nagsisimula yung patuloy na pagbabago ng ating buhay. At yung transformation na sinasabi ni Paul, be ye transformed, yung pagbabago na ito, hindi po yan one time, big time. Hindi po yan na kapag naligtas ako sa araw na to, bukas paggising ko, talagang binago na ako ng ating Panginoon. Hindi po. Continuous yung transformation na sinasabi ni Paul. It is a lifelong process. Magmula nang maligtas ka, hanggang sa mamatay ka, doon ka binabago ng ating Panginoon. Amen. Continuous yung proseso. Kaya wag nating sukatin kung gaano na tayo kalayo sa dating tayo lamang. Tandaan natin na kung saan hanggat buhay ka at humihinga ka, binabago ka pa rin ng ating Panginoon. At ano yung pamamaraan ng pagbabago? Sabi niya, by the renewing of your mind. Sunod na babaguhin ng Panginoon pagkatapos ng ating puso, yung ating pag-iisip. At meron tayo ngayong responsibilidad dito. Yung pagbabago ng puso, ng nature, lahat yon ay gawa ng ating Panginoon. Pero yung renewing ng ating mga isip, meron tayong practical process dito. May responsibilidad tayo dito. May parte tayo dito. At alam nyo kung bakit yung isip yung pinapabantayan sa atin ng ating Panginoon. Dahil yung isip natin yung battleground. At tingnan nyo, pansinin nyo, totoo to kahit sa akin, bilang pastor. Kailan ka nakakaramdam ng temptation? Sa mga oras na walang laman ng iyong isip. Pag wala kang trabaho, pag wala kang inaaral, pag hindi ka nag-aaral, hindi ka nananalangin, nakatambay ka, nakatingin ka sa screen ng cellphone mo o ng computer mo, doon ka pinapasok ng temptation. Simple lang kapatid. Yung isang utak na hindi gumagana, yan ang palaruan ng demonyo. Playground yan ang demonyo. At totoo yun, hindi lang sa temptation. Kailan ka nakakaramdam ng anxiety? Kapag wala kang ginagawa. Kailan ka nalulungkot? Pag wala kang ginagawa. Everything in your life flows sa iyong isipan. At kung ano yung kumokontrol sa iyong isipan, yon ang kumokontrol sa iyong pamumuhay. At napakagaling ng mundo. No? Binabago niya yung behavior natin dahil nag-aapila siya sa ating emosyon. Samantalang ang utos sa atin ng Panginoon, by the renewing of your mind, hindi emosyon dapat yung gumagana, kung hindi yung isang isipan na punong-puno ng salita ng ating Panginoon. At ito yung responsibilidad na sinasabi ko. Tinatransform ng Panginoon yung ating isipan sa pamamagitan ng katotohanan ng kanyang salita. Hindi po ito magic, wala itong secret formula. Yung paraan lang upang mabago ang ating isipan ay punuin ito ng salita ng ating Panginoon. Ang sasabihin sa iyo ng mundo, yung renewal ng ating pag-iisip, yung change of mindset ng mundo, ginagawa nila yan, positive thinking, positivity, motivational speech, pep talks. Pero hindi, ang sabi ng Panginoon, it happens through the regular intake ng salita ng Panginoon. Araw-araw na pag-aaral ng kanyang salita. Ano ang patunay ko? John 17:17. Sanctify them through thy truth, thy word is truth. Wala itong ibang daan ng sanctification kung hindi ang katotohanan ng kanyang salita. At kapag pinuno mo ng katotohanan ng salita ng Panginoon yung isipan mo,
nawawala yung kasinungalingan, natatama yung mga values, yung mga prinsipyo natin, yung mga ginagawa natin, tumatatag yung conviction ng ating mga puso at kaluluwa. At itong renewal na ito ng pag-iisip. Dahil sa pamamagitan lamang ito ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, nire-require niya na meron tayong disiplina sa ating mga sarili at pagsunod sa ating Panginoon. So, ibig sabihin, hindi ka pwedeng maging passive bilang Kristiyano. Kapag naging passive tayo, na wala tayong ginagawa, hindi tayo nag-aaral, hindi tayo nananalangin, marami tayong free time na inuubo sa kung saan-saan. Dito ka hinuhubog ng mundo. Ibig sabihin, dapat intentional mong pinipiling magbasa, mag-aral, pinipili mo kung ano yung pinapanood mo, tinitingnan mo, pinapakinggan mo, pinipili mo yung mga tao at mga boses na hinahayaan mo magkaroon ng impluensya sa'yo. At hanggat pinupuno natin yung isipan natin ng mga makamundong bagay, huwag kang magulat kung pakiramdam mo ngayon ang hirap mamuhay ng may kabanalan. Now, panguling punto. Ano yung resulta ng isang isipan na binago ng ating Panginoon? Sabi doon, that He may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. Ibig sabihin, ang isang isipan na binago ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang salita, ang unang sign niyan, na di-discern niya yung will ng ating Panginoon. Okay? Paano i-discern ang will ng Panginoon? Kung wari, lilipat ako ng trabaho, nag-decide ako, lilipat ba ako o hindi? O alam to ng asawa ko kasi kalilipat ko lang ng Union Bank, may nag-o-offer ka agad sa akin. 2 buwan pa lang ako doon. Paano may de-discern yung will ng Panginoon? Nakasulat ba sa Biblia kung sa bangko ako o sa US ako magtatrabaho? Hindi. Pero nakasulat doon kung ano yung dapat kong i-prioritize. So ang decision doon, hindi kung ano yung huhulaan ko kung ano yung will ng Panginoon sa buhay ko. Ang will ng Panginoon, laging sumunod ako sa kanyang utos. And in that scenario, ang kailangan kong piliin, yung trabaho na mas magbibigay sa akin ng oras sa aking ministry. Kung sino yung sasamahan ko, sino yung papakasalan ko, hindi tanong kung sino. Ang tanong, ano yung utos ng aking Panginoon. Ito yun. Alam niyo po, we will never know kung ano yung plano ng Panginoon sa kinabukasan. Never ni-reveal yan ng Panginoon. No matter gaano kalakas yung intuition mo, hindi yan ni-reveal ng Panginoon kahit kanino. Ang ni-reveal niya, yung mga utos niya na kapag sinunod mo, magdadala sa'yo sa kabanalan. Kaya kung makikita nyo kung ba't ipinaglaban ni Pastor noon yung judgment call na yan, dahil hindi yung totoo. Isa lang yung revealed will ng Panginoon, yung mga utos na kailangan nating sundin. Anything na susuway doon sa utos niya, hindi yon ang will ng Panginoon. Ganun lang kasimple ang will ng Panginoon. Makikita mo na binago yung isipan mo kung yun yung priority mo. At ito yung maganda rito. Paano dinescribe dito yung will ng Panginoon? Good, acceptable, perfect. Ano yung punto? God's will is good. At hindi ito restrictive sa ating mga Kristiyano. Ano yung punto? Say for example, doon sa trabaho. Kung pipiliin ko yung trabaho nyo, work from home, mas mataas syempre yung sahod, pero panggabi ako. Mawawalan ako ng oras sa prayer meeting, antok na antok ako tuwing araw ng linggo. Hindi ako makakabisita sa kaila Nanay Vilma, kaila Nanay Marlene. Bakit? Kasi pag umaga gising ako, pag umaga lang ako pwedeng bumisita sa kanila dahil pag gabi ako ay nagtatrabaho. Pag umaga, wala rin naman sila sa kanilang mga bahay. Sa mga relasyon, hindi ko
iisipin na kung saan pinagbabawalan ako ng Panginoon. Ang iisipin ko dahil good, perfect, yung will ng Panginoon, He is reserving the best for me. At kahit na maging single ako, alam niyo ba sa Biblia may tinatawag tayong single blessedness. Na baka ang pinaka magandang para sa'yo ay maging single. Dahil kung magkakasala ka lang naman laban sa ating Panginoon, mas okay nang maging mag-isa. Pero malinaw yung description dito. Yung utos ng Panginoon, it is good. Lagi tayong magbe-benefit dyan. It is acceptable. Katanggap-tanggap yan sa harap ng ating Panginoon. And it is perfect. Hindi ka magkukulang. Ngayon, marami kasi sa atin, iniisip na yung utos ng Panginoon parang ulungan. Ang daming bawal. Bawal to, bawal yan, hindi to pwede, hindi yan, na parang ikinukulong ako sa isang fence. Pero hindi po yan kulungan. Kung nandun ka sa loob, pwede mong tingnan yung word na yan as two things. Either tinitingnan mo yan bilang kulungan, o tinitingnan mo yan bilang protection mo sa lahat ng bagay na nakapaligid sa Pangatlo, kung unawa natin itong bagay na ito at talagang binago ng Panginoon yung isipan natin, yung pagsunod natin sa Kanya, hindi na mabigat sa ating mga puso. Magiging kaligayahan natin na sumunod sa will ng ating Panginoon. Alam niyo yung difference ng isang tunay na Kristiyano sa hindi. Yung nagpro-profess lang na Kristiyano, pinipilit niya lang sumunod. Tinotolerate niya lang sa buhay niya yung gusto ng Panginoon. Pero yung tunay na Kristiyano, masaya siyang sumusunod dahil yon ang utos ng kanyang Ama. Ano ang patunay ko? Psalms 40 verse 8. I delight to do thy will, O my God. Bilang pagtatapos, hindi tayo inintend ng Panginoon na pahirapan sa lahat ng kanyang utos. Kung binago ng Panginoon yung puso natin at isipan natin, unawa natin na ang tunay na malaya na tao sa mundong ito, yung mga Kristiyano. Malaya tayo sa kasalanan at sa paghawak ng mundo. So sa pagtatapos natin, Romans 12:2, ano lang ba yung sinasabi sa atin? Lumayo tayo sa mundo. Huwag natin hayaang hubugin tayo ng mundo. Yakapin natin yung pagbabago na ibinigay ng Panginoon sa bawat isa. Gampanan natin yung responsibilidad natin mag-aral, manalangin, makinig ng kanyang salita upang patuloy na magbago ang laman ng ating mga pag-iisip. Pang-apat, pag nabago na yung ating pag-iisip, madali sa ating lumakad sa kagustuhan ng ating at itong verse na ito, I will remind everyone, lalo na sa ating mga Kristiyano, hindi ito optional. Hindi mo nga dapat pilitin yung sarili mo na gawin itong verse 2. Natural dapat ito at normal dapat ito sa isang Kristiyano. Kapatid, bilang mga mananampalataya, huwag kang magsettle sa outward religion. Ang pangit tignan na kung saan ginagampanan natin yung lahat ng bagay sa ating ministry, pero hindi pa pala nababago yung ating pag-iisip. Hayaan natin na yung salita ng Panginoon ang humubog sa atin araw-araw. At sa mga bata, mga attenders na kung hindi ka pa sigurado sa katayuan mo sa harap ng Panginoon, yung transformation na sinasabi rito, magsisimula lang yan sa araw ng iyong kaligtasan. Hindi mo kayang baguhin ang puso mo at ang isipan mo hanggat hindi binubuhay ng Panginoon ang kaluluwa mo. Lumapit ka sa Panginoon at sa Kanya sisimulan ang gawa niya sa iyong buhay. Dito po muna natin tatapusin. Pwede na po kayo magbigay ng inyong